Pythagorean theorem. So, makikita natin dito na sa ating example ay ang kanyang adjacent is 15 at ang opposite niya ay 8. Wala rin siyang angle at wala rin siyang hypotenuse. Sa gantong problem ay ang una nating gagawin ay hanapin muna natin yung kanyang angle. So, gagamit tayo ng TOA. TOA. Tangent is equals to opposite over adjacent. Gagamitin lang natin yan at ilalagay lang natin siya sa calculator. So, ganito kakalabasan niya pag nilagay natin siya. Need natin dito, mayroon siya raised to negative 1. Sabay, pag makuha na natin yan ay, yan, 28.07 ang kanyang angle. So, So, dahil alam na natin ang angle niya, umpisa na natin hanapin yung hypotenuse. Gagamit tayo dito ng SO. So, sin 28.07 is equals to, opposite niya is 8 at hypotenuse. So, pag ganyan ay una natin gagawin, magta-times tayo both sides ng hypotenuse. Cancel. So, matitira is hypotenuse sin 28.07 is equals to 8. And next is, divide both sides by sin 28.07. So, ganyan. Cancel. So, matitira ay hypotenuse equals to 8 sin 28.07. And encode na lang natin siya sa calculator. So, pagka-encode natin sa calculator ay ito ang kakalabasan niya. 17.00, which is 17 na rin. So, ang sagot natin dito ay 17.00 and ganun lang. So, next example naman is ganito. So, paano natin siyang gagawin? So, actually, madali lang siya. Gagawin lang natin kanina. Then, ito na nga. Ito yung ating adjacent at opposite. So, TOA lang ulit. TOA. Encode lang natin sa calculator is tangent 30. Hindi na tayo maglalagay ng negative 1 kasi may value naman tayo ng angle. So, yan. Tangent 30 at yan. Square root of 3 over 3. So, paano nga ba natin malalaman kung saan dun yung opposite at adjacent? So, tandaan natin, sa TOA, ang nasa taas ay opposite at nasa baba ang adjacent. So, itong square root of 3 ay ating opposite. At ang ating x naman ang 3. So, back to the basic. Kukunin ulit natin yung value ng hypotenuse using SO. Dahil may value na tayo ng 30. So, sin 30 is equals to, opposite natin is square root of 3 over hypotenuse. Encode lang ulit natin siya sa calculator para malaman ang value ng hypotenuse. So, na-encode na natin siya ganito. At, so, ayun na. 2 square root of 3 ang hypotenuse natin. And, ganun lang siya. Yun ang value natin dito. So, yung in-example ko kanina ay hindi siya applicable sa lahat. So, katulad ng ganito nating example.
pag in-encode natin siya sa calculator, ang kakalabasan niya lang is 1. So, tangent 45 is equals to 1 lang siya. So, sa ganito, dahil may value naman tayo ng adjacent, gagawin na natin ginawa natin kanina na derive. So, dahil adjacent ang nasa taas, ang gagamitin natin ay ka. So, cosine 45 is equals to 20 over yung R natin is representing hypotenuse. So, R. Ganyan lang. So, ganyan. Encode lang ulit natin siya sa calculator kung anong kakalabasan niya. So, at you can see, meron na to. Ito na yon. So, di ko na need sa inyo ipakita. Kung gusto niyo, try nyo lang din siya sa calculator. Ito ang R natin. So, R is equals to 20 square root of 2. Next natin gagawin is yung Y. Yung Y natin is the opposite. So, ang gagamitin natin dyan ay, parang ganun din, magde-derive lang ulit tayo. Ang gagamitin ko naman sa atin ay ang TOA. Para din na tayo lumaya. TOA. So, kumuha ng bagong papel. So, TOA gagamitin natin. So, tangent 45 equals to, yung taas niya is Y. Ang Y natin representing opposite. At ang adjacent natin ay 20. So, ganyan. So, Y. And, encode lang ulit natin siya. So, based sa calculator, ang lumabas ay 20. So, ang ating Y is equals to 20. And that's all. Ganun lang.